7 taon akong naging alipin sa pamilyang. Itinuring kong langit. Ngunit sa isang gabi ng ulan, naging impyerno ang lahat. Habang kinikiskis ko ang dumi sa kanilang sahig, isang kasunduan ng pagtataksil ang ibinato sa aking pagkatao. Sabi nila, wala akong halaga. Ngunit nagkakamali sila. Ang bawat luhang pumatak ay magiging apoy na tutupok sa kanilang kasinungalingan. Kaya ko bang bumangon mula sa abo ng kanilang panlilinlang? Pirumahan mo na yan, Flor de Liza. Huwag kang umakto na parang may mahalaga kang papel sa pamilyang ito, maliban sa pagiging asawa ng anak ko. Ang boses ni Doña Remedios ay parang hagupit ng latigo sa katahimikan ng mansyon. Malamig, matalas, at walang bahid ng awa. Sa gitna ng malawak na sala, ang bawat salita ng matanda ay tila nanunuot sa bawat sulok ng silid, pilit na binabasag ang bignidad ng babaeng nasa kanyang harapan. Sa mga sandaling iyon, si Flor de Liza ay nakaluhod sa malamig na sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ang kanyang mga kamay na nanginghinig sa pagod matapos ang 14 na oras na pagtatrabaho sa opisina ay mahigpit na nakahawak sa isang basang basahan. Pilit niyang binubura ang mansa ng pulang alak na itinapon ng isa sa mga pinsan ni Alejandro kanina habang nagtatawanan sila. Ang bawat pagkuskos niya sa sahig ay tila simbolo ng kanyang 7 taong pagsisikap na linisin ang lahat ng gulo at pagkukulang ng pamilyang ito. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Flor de Liza. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa puyat at sa tumatagas na pawis mula sa kanyang noo. Mama, ito na lang po ang tanging alaala ng papa sa akin. Ang bahay na yon ang bunga ng buong buhay niyang pagtatrabaho sa bukid. Paano niyo po hihilingin na ibigay ko yon para lang sa utang sa sugal ng kuya ni Alejandro? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Remedios. Inayos niya ang kanyang perlas na kuwintas bago humakbang ng mas malapit. Ang dulo ng kanyang mamahaling takong ay tumunog ng malakas malapit sa mga daliri ni Flor de Liza. Huwag kang mapagmataas, Flor de Liza. Isipin mo ang lahat ng utang na loob mo sa amin. Ang apleydong dala mo, ang pagkain sa hapag mo, lahat yan ay galing sa amin. Na yung kailangan ng pamilya ang tulong mo, magmamatigas ka? Iyan ba ang itinuro ng tatay mong magsasaka? Ang maging maramot, ang pagbanggit sa kanyang ama ay tila isang kutsilyong bumaon sa dibdib ni Flor de Liza. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin siya ang nagbabayad ng kuryente, ng tubig, at maging ng mga luho ng matanda mula sa kanyang sahod bilang accountant. Ngunit ang boses niya ay tila nakakulong sa kanyang lalamunan, nalulunod sa pagod at sa kulturang kinalakihan niya. Ang paggalang sa nakatatanda, kahit pa ang nakatatandang ito ang siyang unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Lumingon si Flor de Liza sa gilid kung saan nakatayo si Alejandro, ang kanyang asawa. Ang lalaking pinangakuan siyang puprotektahan sa hirap at ginhawa. Nakatitig lang si Alejandro sa bintana, pinapanood ang bagsak ng ulan sa labas. Tila walang naririnig. Alejandro! Bulong ni Flor de Liza. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila, kailangan natin ang bahay na iyon para sa kinabukasan natin. Hindi lumingon si Alejandro. Sa halip, huminga siya ng malalim at sa isang boses na walang kabuhay-buhay, binitawan niya ang salitang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Flor de Liza. Ibigay mo na lang sa kanila, Flo. Maawa ka naman kay Mama. Hindi siya makatulog dahil sa problema ni Kuya. At saka, asawa kita, di ba? Ang sa iyo ay sa akin din naman. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang basahang hawak ni Flor de Liza ay nalaglag sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng kanyang huling pag-asa. Ang lamig ng marmol ay tila lumipat sa kanyang buong katawan, nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Hindi niya inaasahan na ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay siya ring magiging mitsa ng kanyang pagkawala. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging mas nakabibingi kaysa sa dagundong ng kulog sa labas.
Nakatitig lang si Flordelisa sa dokumentong nakalatag sa ibabaw ng mesa. Isang pirasong papel na may kapangyarihang burahin ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama at isang pamilyang may kakayahang ubusin ang lahat ng natitira sa kanyang puso. Sa kailaliman ng kanyang pagkatao, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Tila isang malungkot na himig na ayaw tumigil. Sino nga ba ang mas nakakatakot? Ang biyenang harap-harapang nagnanahaw ng iyong dangal o ang asawang tahimik na nanonood habang unti-unti kang dinudurog? Ang gabi ay tila hindi na natapos para kay Flordelisa. Habang nakahiga siya sa gilid ng kama, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bigat na hindi niya maipaliwanag. Sa kabilang dako ng silid, nakatalikod si Alejandro. Ang kanyang paghinga ay malalim at tila mahimbing, na tila ba walang mangyaring komprontasyon kanina? Paanong nagagawa ng isang tao na matulog ng payapa habang ang mundong binuo nila ay unti-unti nang nagkakalas-kalas? Dahan-dahang bumangon si Flordelisa at lumapit sa maliit na altar sa sulok ng kanilang silid. Doon ay nakalagay ang litrato ng kanyang ama, isang lalaking may magaspang na kamay, ngunit may pinakamalambot na puso. Hinawakan niya ang gilid ng kwadro. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa salamin na tila ba doon niya makukuha ang lakas na unti-unting nauubos sa kanya. Pa, patawad po! Bulong niya sa dilim. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pinangako ko sa inyong aalagaan ko ang lahat ng iniwan niyo. Pero bakit parang ako ang kinakain ng pamilyang pinili kong paglingkuran? Narinig niya ang paggalaw ng kama. Maya-maya pa, naramdaman niya ang kamay ni Alejandro sa kanyang balikat. Ang init nito ay dati-rati nagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Ngunit na yon, tila ba ito ay isang apoy na nakakapaso? Flo, baby, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Balambing ang boses ni Alejandro, ang tono na madalas niyang gamitin kapag may gusto siyang makuha. Si Mama, alam mo naman siya. High blood siya at matanda na. Kapag hindi natin ginawa ang gusto niya, baka atakihin siya. Hindi mo ba kayang magsakripisyo para sa kalusugan ng biyenan mo? Humarap si Flordelisa. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa asawa. Sacrifice, Alejandro? I've been sacrificing for 7 years. I worked extra shifts. I paid for your credit card bills. I even pretended I didn't see how your cousins treat me like a servant. Is that not enough? Bakit pati ang huling dignidad ko kailangang ibigay ko rin? Bumuntong hinala si Alejandro. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkadismaya sa halip na pangunawa. Masyado kang madrama, Flo. Iyan ang problema sa iyo. Masyado mo ang pinapahalagahan ang mga material na bagay. Isang bahay lang yon. Ang mahalaga ay ang pamilya natin. Isipin mo na lang, kapag naibigay natin iyon, tatahimik na si Mama. Wala nang away. Peace of mind, diba? Napatitig si Flordelisa sa kanyang asawa. Ang salitang peace of mind mula sa bibig nito ay tila isang malupit na biro. Napagtanto niya na ang gaslighting ay hindi lamang sa pamamagitan ng galit, kundi madalas ay sa pamamagitan ng peking malasakit na nagpapamukha sa biktima na siya ang mali. Siya ang makitid ang isip at siya ang walang puso. Kinabukasan, lumabas si Flordelisa ng silid para kumuha ng tubig. Hindi pa siya nakakarating sa kusina nang marinig niya ang boses ni Doña Remedios sa balkonahe, kausap ang isa nilang pinsan na si Marisa. Sinasadya ng matanda na lakasan ng boses. Alam niyang nakikinig si Flordelisa. Alam mo, Marisa, nag-aalala talaga ako kay Flordelisa. Wika ni Doña Remedios sa isang mapagpanggap na malungkot na tono. Parang nawawala na siya sa sarili. Masyado siyang naging obses sa pera at sa mga ari-arian ng tatay niya. Natatakot ako para kay Alejandro. Baka sa susunod, pati ang anak ko ay saktan niya dahil lang sa pagmamatigas niya. Talaga po, tita? Sagot ni Marisa na may halong kunwaring gulat. Kaya pala ang dilim-dilim ng mukha niya palagi. Akala ko pagod lang sa trabaho.
Yun pala ay may masamang balak na. Ang bawat salita ay parang lason na ibinubuhos sa reputasyon ni Flor de Liza. Doon niya naintindihan ang plano ni Doña Remedios. Ang gawin siyang baliw sa paningin ng iba upang wala nang maniwala sa kanya kapag nagsalita siya. Ang kanyang katahimikan ay ginagamit laban sa kanya. Bumalik si Flor de Liza sa loob ng silid. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis. Kailangan niyang mag-isip. Bilang isang accountant, alam niyang ang bawat kwento ay may katotohanan sa likod ng mga numero. Nagpunta siya sa cabinet ni Alejandro, naghahanap ng kung anong dokumento na maaari makapagpaliwanag kung bakit ganito na lang ang desperasyon ng pamilya. Sa ilalim ng mga nakatuping damit, may nakapas siyang isang kulay asul na folder. Binuksan niya ito at doon ay tumambad ang isang bank statement, ang joint savings account na pinagkakatiwalaan niyang paglalagyan ng kanilang kinabukasan. Ang pondong sana ay para sa kanilang magiging anak. Manlaki ang mga mata ni Flor de Liza. Ang balanse ng account ay napapakita ng numerong 0. Walang natira. Lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang inipon mula sa mga bonuses at overtime ay nilimas sa loob lamang ng 3 buwan. Ang mga transaction details ay puro cash withdrawals na ginawa sa mga malapit na bangko sa kasino at mga high-end boutiques. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi lang pala ang kanyang bahay ang gustong kunin ng pamilyang ito. Matagal na nilang inuubos ang kanyang buhay nang hindi niya nalalaman. Sa labas, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng mansyon at ang malakas na tawa ni Doña Remedios. Tila ba nagdiriwang na sila sa kanyang unti-unting pagbagsak. Hawak ang papel na nagpapatunay ng pangtataksil. Naramdaman ni Flor de Liza ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang matinding pagnanais na lumaban. Ngunit bago pa siya makakilos, narinig niya ang boses ni Alejandro sa likod niya. Anong ginagawa mo sa mga gamit ko, Flo? Ang tono ni Alejandro ay hindi na malambing. Ito ay may kasamang banta. At sa kanyang mga mata ay makikita ang isang lihim na hindi pa handang mabunyag. Wala kang karapatang pakialaman ang mga gamit ko, Flor de Liza. At lalong wala kang karapatang busisiin ang bawat sentimong lumalabas sa perang iyan. Mabilis na hinablot ni Alejandro ang asul na folder mula sa nanginghinig na kamay ni Flor de Liza. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng tamis, ngayon ay naging matigas at tila may halong pagbabanta. Nanatiling nakatayo si Flor de Liza sa harap ng nakabukas na cabinet, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok nito ay masakit, tila may mga karayom na tumutusok sa kanyang mga ugat. Ang silid na dati ay itinuturing niyang santuwaryo ng kanilang pag-ibig ay biglang naging parang isang masikip na selda. Ang bango ng paboritong pabango ni Alejandro na nanunuot sa hangin ay tila naging amoy ng pagkabulok. Ang pagkabulok ng kanilang katapatan sa isa't isa. Pera natin yan, Alejandro. Halos pabulong na wika ni Flor de Liza. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Pinaghirapan ko ang bawat piso riyan. Overtime, holiday pay, pati ang mga bonuses ko. Doon ko lahat inilalagay dahil sabi mo, yon ang pundasyon ng pangarap nating magkaanak. Bakit 0 ang balanse? Saan mo dinala ang lahat ng inipon ko? Huminga ng malalim si Alejandro, inayos ang kanyang polo at umiwas ng tingin. Ipinuhunan ko, Flo. Hindi mo kasi naiintindihan ang pasikot-sikot ng business. It's for our future. Akala mo ba madaling magpalago ng para sa panahon ngayon? Kung hindi ako gumalaw, walang mangyayari sa atin. Investment sa kasino? Investment sa mga mamahaling gamit ni Mama? Ang tinig ni Flor de Liza ay nagsimulang tumaas, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa labis na pait. Nakita ko ang mga detalye ng withdrawal, Alejandro. Huwag mo akong ituring na parang bata na hindi marunong magbasa ng numero. Accountant ako. Alam ko kung kailan ninanakawan ng isang tao. Bago pa makasagot si Alejandro, bumanat ang tunog ng isang telepono mula sa ibabaw ng side table. Hindi ito ang cellphone ni Alejandro.
kundi isang lumang modelo na itinago niya sa ilalim ng mga libro. Agad na nagbago ang anyo ng mukha ng kanyang asawa. Mula sa pagiging mapagmataas, ito ay naging maputla at puno ng takot. Mabilis niyang kinuha ang telepono at lumabas ng silid nang hindi man lang tumitingin kay Flordeliza. Ngunit dahil sa katahimikan ng gabi sa loob ng mansyon, narinig ni Flordeliza ang bawat katagas sa kabilang linya habang mabilis na naglalakad si Alejandro patungo sa dulo ng pasilyo. Opo, alam ko po ang usapan. May titulo na kami. Konting panahon na lang, maililipat na sa pangalan ni Mama at maibibigay ko na sa inyo. Huwag niyo lang pong gagalawin ang pamilya ko. Please. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Flordeliza. Ang kanyang bahay, ang tanging pamana ng kanyang ama, ay hindi lamang pala gusto ng kanyang binan para sa karangyaan. Ito ay gagamiting pambayad sa isang madilim na utang na hindi niya alam kung saan nagbula. Kinabukasan sa opisina, hindi makapag-focus si Flordeliza. Ang mga spreadsheet sa harap niya ay tila nagiging mga anino ng mukha ni Doña Remedios at Alejandro. Bilang senior accountant ng isang malaking kumpanya ng tela, sanay siyang maghanap ng mga butas sa mga financial statements. At sa unang pagkakataon, naisip niyang gamitin ang kanyang kakayahan upang busisiin ang mismong pamilyang kanyang pinasukan. Gamit ang kanyang mga koneksyon, sinimula niyang itrace ang mga ari-arya ng mga pamilya ng asawa niya. Ang natuklasan niya ay mas malala pa sa kanyang inaasahan. Ang mansyong tinitirhan nila ay matagal na palang naka-mortgage. Ang mga negosyo ni Doña Remedios ay pawang mga shell companies lamang, mga kumpanyang walang aktual na operasyon kundi ginagamit lamang sa paggawa ng mga peking invoice. Diyos ko, bulong niya sa sarili habang nakatitig sa monitor. Nakalubog sila sa utang. At ang balak nilang iligtas ay hindi ang pamilya, kundi ang kanilang mga sariling balat. Habang pabalik na siya sa bahay ng hapong iyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanyang sinasakyang jeepney. Pagbaba niya sa kanto ng kanilang subdivision, naramdaman niya ang malalamig na titig ng isang lalaking nakasuot ng itim na jacket na nakasandal sa isang puno malapit sa kanilang gate. Hindi ito taga-roon. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay tila ba sinusukat ang halaga ng kanyang buhay. Sa pagpasok ni Flordeliza sa loob ng mansyon, sinalubong siya ni Doña Remedios na may hawak na tasa ng tsaa. Ang ngiti nito ay mas matamis kaysa sa karaniwan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at mapanuri. Kumusta ang trabaho, iha? Balita ko ay masyado kang nagiging abala sa pag-trace ng mga accounts lately. Sana ay huwag mong kalimutan na ang katapatan ay nagsisimula sa loob ng tahanan, hindi sa mga dokumentong wala namang kinalaman sa'yo. Napatigil si Flordeliza sa gitna ng sala. Paano nalaman ng matanda ang ginagawa niya sa opisina? Sa bawat hakbang niya, tila ba may mga mata at taing nakabantay? Ang kanyang tahanan ay hindi na lamang isang kulungan. Ito ay naging isang bitag na unti-unting sumasara. Isang tanong ang naglaro sa isipan ni Flordeliza habang dahan-dahan siyang umaakyat sa hagdan. Sapat ba ang pag-ibig para magbulag-bulagan sa isang katotohanang nakakasulasok? O kailangan na niyang putulin ang bawat hibla ng katapatan bago siya tuluyang malunod sa kanilang mga kasalanan? Ang hapagkainan ng mga De Los Santos ay laging puno ng masasarap na pagkain. Ngunit para kay Flordeliza, ang bawat subo ay tila pagkaing may kasamang bubog. Sa gabing iyon, ang liwanag ng malaking chandelier sa gitna ng silid ay tila masyadong masilaw. Pilit na ibinubunyag ang bawat lamat sa kanyang pagkatao. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa, habang sa kabilang dulo ay masayang nagtatawanan sina Doña Remedios, Alejandro, at ang mga pinsang sina Marisa at Paolo. Walang kumakausap sa kanya. Walang tumitingin sa kanyang direksyon. Para siyang isang multo na napadpad sa isang piging ng mga buhay. Ang bawat tunog ng mga mamahaling kubyerto sa tumatama sa porsela ng pinggan ay lumilika ng isang matalas na ingay na tila humihiwa sa kanyang pandinig.
Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtatangkang basagin ang pader ng katahimikang itinayo nila sa paligid niya. Alam mo, Alejandro, simula ni Doña Remedios habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang steak. Napag-usapan namin ni Marisa na kailangan na nating ayusin ang bakuran ng mansyon. Masyado ng luma ang disenyo. Siguro kapag nakuha na natin ang karagdagang pondo, gagawin nating garden lobby ang bahaging yon. Maganda yan, ma. Sagot ni Alejandro. Ang kanyang boses ay masigla, malayo sa boses na narinig ni Flor de Lisa kagabi. Bagay na bagay yan sa mga tea party mo. Pero tita, singit ni Marisa na may kasamang mapanuyang sulyap sa direksyon ni Flor de Lisa. Hindi ba't kailangan muna nating linisin ang mga dumi sa paligid? Yung mga bagay na hindi naman talaga kabilang dito pero pilit na sumisiksik. Nagtawanan sila. Isang tawang puno ng pangungutya na tila ba ang bawat hininga nila ay nagkakaisa upang sakalin si Flor de Liza sa kanyang kinauupuan. Hindi na nakayanan ni Flor de Liza ang bigat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tinidor at tumayo. Ang tunog ng kanyang upuan na kumiski sa sahig ay panandaliang nagpahinto sa kanilang usapan. Excuse me po, mauna na ako sa taas. Masama ang pakiramdam ko. Pabulong na wika ni Flor de Liza. Hindi man lang siya nilingon ni Doña Remedios. Sana ay hindi lang yan pagdadahilan para takasan ang mga responsibilidad mo sa bahay, Flor de Liza. Tandaan mo, ang pagiging bahagi ng pamilyang ito ay isang prehibilehiyo, hindi isang karapatan. Naglakad palayo si Flor de Liza. Ang kanyang mga hakbang ay tila mabibigat na bakal. Bawat baitang ng haddan ay tila isang pang-akyat sa bundok ng Kalbaryo. Pagpasok niya sa kanilang silid, hindi niya binuksan ng ilaw. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng dilim, hinahayaan ang lamig ng aircon na humalik sa kanyang mga pising basa na pala ng luha nang hindi niya namamalayan. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang suot na blusa. Pilit na pinipisil ang tela hanggang sa mamute ang kanyang mga kuko. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng tahimik na pagtanggap na siya ay nag-iisa sa gitna ng mga taong tinawag niyang pamilya sa loob ng 7 taon. Ang kanyang amang si Mang Teodoro ay lagi nagsasabi na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa katapatan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Flor de Liza na siya ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Kinuha niya ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na notebook kung saan nakasulat ang mga nadiskubre niyang irregularidad sa kumpanya ni Doña Remedios. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang bawat peking invoice at transfer ay tila mga bakas ng paa na patungo sa isang malaking bangin. Alam niyang kapag itinuloy niya ito, wala nang balikan. Ang kanyang kasal, ang kanyang pangalan, at ang kanyang kaligtasan ay malalagay sa panganib. Biglang nyanig ang katahimikan ng silid ng sunod-sunod na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Ang liwanag mula sa screen ay tila isang babala sa gitna ng kadiliman. Nang tingnan niya ang caller ID, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ay mula sa kanyang boss, ang Chief Financial Officer ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hello, sir? Sagot niya. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Flor de Liza, kailangan mong pumunta sa opisina bukas ng maaga, 7:00 ng umaga. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at walang halong biro. May natanggap kaming report ng malaking thievery o paglustay ng pondo sa department mo. At ayon sa initial investigation, ang login credentials mo ang ginamit sa mga huling transaksyon. Sasailalim ka sa isang emergency audit kasama ang legal team. Nabitawan ni Flor de Liza ang telponyo. Ang tunog nito sa malambot na carpet ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa ibaba, narinig niya ang muling pagtawa ni Doña Remedios mula sa hapagkainan, isang tawa na tila alam ang bawat susunod na mangyayari. Hindi na lang ang kanyang bahay ang unti-unting kinukuha sa kanya. Ngayon, pati ang kanyang karera, ang kanyang dangal,
At ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas upang tumayo ay pinaplano na ring wasakin. Sino ang nagbigay ng kanyang password? At paano siya lalaban kung ang mga taong dapat ay kakampi niya ang siyang nagbaon ng patalim sa kanyang likuran? Hindi mo na kailangang magpaliwanag, Flordeliza. Ang mga numero na mismo ang nagsasalita para sa'yo at ang sinasabi nila ay isa kang magnanakaw. Ang boses ng kanilang CFO na si Mr. Santillan ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng boardroom. Sa harap ni Flordeliza, nakalatag ang ilang mga dokumentong nagpapakita ng sunod-sunod na fund transfers mula sa kumpanya patungo sa isang dummy account. Isang account na ayon sa investigasyon ay nakapangalan sa kanya. 7:00 pa lang ng umaga. Ngunit pakiramdam ni Flordeliza ay pagod na siya. Tila ba tumakbo siya ng ilang kilometro sa gitna ng initan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, mahigpit na nakakuyom, hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Hindi niya maramdaman ang sakit ng kanyang balat dahil ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi, mas malalim. "Sir, hindi ko po gagawin yan." Pabulong na sagot ni Flordeliza. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng paninindigan. 7 taon na akong nagtatrabaho rito. Alam niyo kung paano ako magpahalaga sa integridad ko? May nag-hack ng account ko o di kaya ay may nagnakaw ng password ko. At sino naman ang gagawa niyan? Ang asawa mo? Ang biyenan mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ng legal officer na katabi ni Mr. Santillan. "Flordeliza, huwag na tayong magbulahan. May nakita kaming mga dokumento sa drawer mo kanina lang sa isang sorpresang inspeksyon. Isang kopya ng transfer receipt at isang bank book na may pangalan mo." Nanlaki ang mga mata ni Flordeliza. Imposible. Hindi siya nag-iiwan ng kahit anong personal na gamit sa kanyang drawer, maliban sa kanyang kit at isang maliit na litrato ng kanyang ama. Tumayo siya. Ang kanyang upuan ay lumika ng isang mahabang tunog ng pagkiskis sa sahig na tila isang huling hiyaw ng kanyang karera. "Gusto ko pong makita ang drawer ko. Na yun din." Wika niya. Naglakad sila patungo sa kanyang cubicle. Ang bawat hakbang sa carpeted floor ay tila paglakad patungo sa isang bitayan. Habang papalapit sila, napansin ni Flordeliza ang mga katrabaho niyang nagbubulungan. Ang mga matang dati ay puno ng paghanga at respeto. Ngayon ay puno na ng panghuhusga at pagkasuklam. Pagdating sa kanyang lamesa, binuksan ni Mr. Santillan ang drawer. Doon, sa ilalim ng kanyang mga folder, ay isang makapal na brown envelope. Nang buksan ito, tumambad ang isang bundle ng pera at ang bank book na sinasabi nila. Naramdaman ni Flordeliza ang pag-ikot ng paligid. Ang puting liwanag ng mga fluorescent lights sa kisame ay tila sumasayaw, naging malabo at nakakahilo. Naalala niya kagabi, ang sandaling naiwan niya ang kanyang bag sa sala ng mansyon habang kumukuha siya ng tubig. Ang sandaling si Alejandro ay pumasok sa kanilang silid na may dalang kakaibang ngiti. Sila ang gumawa nito. Dahil sa bigat na ebidensya, Flordeliza, wala kaming magagawa. Kundi, suspindihin ka muna habang isinasagawa ang mas malalim na investigasyon. Seryosong pahayag ni Mr. Santillan. "Security, paki-escort siya palabas. Hindi niya muna maaring dalhin ang kahit anong gamit ng kumpanya." Ito ang kanyang golden moment sa gitna ng trahediya. Dahan-dahang kinuha ni Flordeliza ang maliit na frame ng kanyang ama mula sa ibabaw ng lamesa. Hinawakan niya ito ng mahigpit, ang kanyang huling sandata ng dignidad. Ngunit bago niya ito mailagay sa kanyang bag, hinablot ito ng security guard. "Bawal pong magdala ng kahit ano, ma'am. Procedures po." Malamig na wika ng gwardiya. Naiwan ang litrato ng kanyang ama sa ibabaw ng malamig at bakanteng lamesa. Habang naglalakad si Flordeliza palabas, kasunod ang 2 gwardiya. Tila tumigil ang paghinga ng buong opisina. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay nag-iisa. Bawat yabag ay tila isang tatak ng kahihiyan o hiya
na habang buhay na dadalhin ng kanyang pangalan. Akala mo kung sinong malinis? Narinig niyang bulong ng isang katrabaho. Magnanakaw din pala. Paglabas niya sa pintuan ng kumpanya, sumalubong sa kanya ang mainit na singaw ng kalsada at ang ingay ng lungsod. Ang araw ay napakaliwanag, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Wala siyang trabaho, wala siyang pera, at ang kanyang dangal ay dinungisan ng mga taong itinuring niyang pamilya. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang tawagan si Alejandro. Ngunit bago pa siya makapag-dial, isang text message ang dumating. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero. Ngunit ang bawat salita ay may tatak ng katusuhan ni Doña Remedios. Ang taong hindi marunong sumunod sa daloy ng tubig ay lulunurin ng sarili niyang paninindigan. Ito pa lang ang simula, Flordeliza. Ibigay mo ang titulo. O baka sa kulungan ka na mag-almusal bukas. Nanginginig ang mga kamay ni Flordeliza. Halos mabitawan niya ang telepono. Sa gitna ng mataong bangketa, tumayo siya ng matuwid kahit ang kanyang buong mundo ay gumuguho na. Alam niyang wala na siyang babalikang tahanan. Ngunit sa gitna ng takot, isang katanungan ang pilit na sumisiksik sa kanyang isipan. Saan siya pupunta kung ang bawat pintong kumatok siya ay nakasara na dahil sa isang kasinungalingang ginawa nilang katotohanan? Dito lang pala ako ligtas pa. Sa tabi ng puntod mo, kung saan walang humuhusga, walang nagnanakaw ng dangal, at walang humihingi ng kapalit para sa pagmamahal. Ang boses ni Flordeliza ay halos hindi marinig, nalulunod sa huni ng mga kuliglig at sa malungkot na ihip ng hangin sa loob ng sementeryo. Nakaupo siya sa damuhan. Ang kanyang mamahaling office skirt ay nadudungisan na ng lupa, ngunit wala na siyang pakialam. Pagkatapos ng malagim na eksena sa opisina, tila nawala na siya ng lakas na dalhin ang sarili sa anumang mataong lugar. Ang bawat pares ng mata na kanyang nakakasalubong ay tila may dalang paratang, tila alam ng buong mundo ang hiya na ipinataw sa kanyang pangalan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malamig na marmol ng puntod ng kanyang ama. Gamit ang kanyang mga daliri, pilit niyang tinatanggal ang mga tuyong dahon at alikabok na namuo rito. Ang bawat pagkiskis niya sa bato ay tila isang pagtatangkang linisin ang sariling sugat, isang tahimik na paghingi ng tawad sa amang pinangakuan niyang magiging matagumpay at marangal. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang isang matapang na accountant ay naging muli ay isang maliit na batang babaeng nang umulila sa proteksyon ng isang magulang. Sa gitna ng katahimikan ng mga patay, doon niya lamang nahanap ang laya na maglabas ng emosyong kanina pa sumasakal sa kanya. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Ang bawat paghinga niya ay nagiging mas mabigat, hanggang sa ang mga luha ay tuluyan ng pumatak at mabasa ang tuyong lupa sa paanan ng puntod. Patawad pa. Nawala ang lahat. Ang trabaho ko, ang pangalan ko, pati ang bahay na pinaghirapan nyo. Baka makuha rin nila. Hikbi niya sa gitna ng katahimikan. Isang mahabang anino ang biglang tumakip sa kanyang kinauupuan. Napatigil si Flordeliza. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Inakala niya na baka ito ay isa sa mga tauhan ni Doña Remedios na ipinadala upang muli siyang takutin. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga mata at tumayo, pilit na inaayos ang kanyang gusot-gusot na blusa upang hindi magmukhang talunan. Ngunit hindi isang lalaking may masamang balak ang kanyang nakita. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na bestida, may malaking shades, at may hawak na isang pumpun ng puting bulaklak ang nakatayo ilang metro ang layo sa kanya. Ang babae ay mukhang nasa edad 40. Ang tindig nito ay puno ng awtoridad. Ngunit may bakas ng malalim na pait sa mga labi. Dahan-dahang lumapit ang babae at inilapad ang mga bulaklak sa katabing puntod. Pagkatapos ay lumingon siya kay Flordeliza. Tinanggal niya ang kanyang shades at doon ay tumambad ang mga matang tila nakakita na ng libu-libong bagyo. Huwag mong ubusin ang luha mo sa lupa, hiha. Hindi niyan maibabalik ang katarungan.
Wika ng babae sa isang boses na malalim at puno ng karanasan. Napakunot ang noo ni Flor de Liza. Sino po kayo? At bakit niyo po ako kinakausap? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ng babae. Hindi mo ako kilala, pero kilalang kilala ko ang pamilyang kinakasama mo ngayon. Nakita kita sa social media, sa mga kumakalat na balita tungkol sa paglustay mo ng pera. Isang typical na galaw ng mga De Los Santos. Sisirain ka muna nila bago ka nila tuluyang ubusin. Tila tumigil ang paghinga ni Flor de Liza. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa kanila? At bakit niyo sinasabing galaw nila ito? Lumapit pa ang babae, sapat na upang maramdaman ni Flor de Liza ang bango ng mamahaling pabango nito na may halong amoy ng kalungkutan. Inabot niya ang isang puting panyo kay Flor de Liza. Ang pangalan ko ay Bianca. 10 taon na ang nakalilipas, ako ang nasa posisyon mo ngayon. Ako ang asawa na sinamba ni Alejandro, ang anak na minahal ni Remedios, hanggang sa hindi ko na maibigay ang gusto nila. Nanlaki ang mga mata ni Flor de Liza. Ang pangalang Bianca ay minsan na niyang narinig sa mga bulong-bulungan ng mga lumang katulong sa mansyon. Ngunit palaging pinuputol ni Doña Remedios ang usapan. Ang babaeng nasa harap niya ay ang nakaraan ni Alejandro, ang nakaraang pilit na ibinaon sa limot. Katulad mo, accountant din ako. Pagpapatuloy ni Bianca, ang kanyang tinig ay tumigas. At katulad mo, ginamit din nila ang mga credentials ko para magnakaw sa sarili kong kumpanya nang tumanggi akong ibigay ang mana ko. Pinakulong nila ako, Flor de Liza. 2 taon akong nawala sa mundo dahil sa kanila. Ang katahimikan sa sementeryo ay naging mas nakabibingi. Ang tunog ng mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin ay tila mga bulong ng babala. Naramdaman ni Flor de Liza ang panginginig ng kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa katotohanang mas malalim pa pala ang hukay na kinapapalooban niya. Bakit niyo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Flor de Liza, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Huminga ng malalim si Bianca at tumingin sa puntod ng ama ni Flor de Liza. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, at dahil ayaw kong matapos ka sa kung saan ako nagsimula, may hawak akong mga dokumentong hindi nila nakuha noon. Mga pruweba na magpapatunay na ang pagkataon ni Remedios ay binuo sa kasinungalingan at nakaw na yaman. Tumitig si Bianca ng diretso sa mga mata ni Flor de Liza. Ang kanyang paningin ay tila isang apoy na naghahanap ng mitsa. Ang tanong, Flor de Liza, handa ka na bang sumama sa akin upang sunugin ang kanilang karingalan? O hahayaan mo na lang silang ibaon ka ng buhay sa tabi ng ama mo? Huwag kang maniwala sa luhang ipinapakita nila dahil ang bawat patak niyan ay may katapat na halaga ng panlilinlang. Ang mga salitang iyon ni Bianca ay tila isang babalang nakaukit sa hangin habang naglalakad silang dalawa palabas ng sementeryo. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang humihina, nagbibigay daan sa kulay kahel na langit na tila nagbabaga sa galit. Sumakay si Flor de Liza sa sasakyan ni Bianca. Ang kanyang katawan ay tila isang lantang gulay na wala ng lakas na lumaban sa agos ng tadhana. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng lavender at lumang papel ay tila nagbibigay ng kakaibang katahimikan. Isang katahimikang matagal nang ipinagkait sa kanya sa loob ng mansyong De Los Santos. Dinala siya ni Bianca sa isang maliit, ngunit maayos na apartment sa labas ng lungsod. Malayo ito sa karingalan ng mansyon, ngunit bawat sulok ay tila humihinga ng kalayaan. Doon, inilatag ni Bianca sa isang mesang gawa sa nara ang ilang makakapal na folder na puno ng mga dokumentong nanilaw na sa panahon. Tingnan mo ang mga petsang ito, Flo. Wika ni Bianca habang itinuturo ang mga pirma sa ilalim ng mga pekeng invoice. 10 taon na ang nakalilipas, ang mga transaksyong ito ang nagpabagsak sa akin. Parehong pattern, parehong mga bangko at parehong mga tao ang nasa likod nito. Si Remedios ang utak, ngunit laging may isang tagagawa na malapit sa biktima.
Isang taong may access sa lahat ng password at sikreto mo. Naramdaman ni Flor de Liza ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Kinuha niya ang isa sa mga folder. Ang kanyang mga mata bilang isang bihasang accountant ay mabilis na nag-scan sa mga numero. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat pintig ay may kasamang sakit at pagdududa. Nakita niya ang koneksyon. Ang mga kumpanyang nagpadala ng pera sa account ni Bianca noon ay ang mga kumpanya ring nag-uugnay sa mga transaksyong ipinararatang sa kanya ngayon. Sinasabi niyo po ba na hindi lang ito aksidente? Na matagal na nilang pinaplano ang lahat? Tanong ni Flor de Liza, ang kanyang boses ay halos maputol. Plano? Flo, ito ang kanilang kabuhayan. Sagot ni Bianca sa isang mapait na tono. Ang pamilya de los Santos ay isang dambuhalang linta. Naghahanap sila ng mga babaeng matalino, masipag, at may sariling ari-arian. Papakasalan ka ng anak, kukunin ang tiwala mo, at kapag nakuha na nila ang lahat ng gusto nila, itatapon ka nila sa basurahan na parang isang gamit na basahan. Ito ang naging golden moment ng kanilang pagtatagpo. Kinuha ni Bianca ang isang pitzel ng malamig na tubig at sinalinan ang 2 baso. Inabot niya ang isa kay Flor de Liza at hinawakan ang kamay nito. Sa sandaling iyon, hindi sila accountant o mga biktima. Sila ay 2 kaluluwang nagtagpo sa gitna ng bigmaan, nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na katotohanan. Gagamitin natin ang talino mo, Flo. Pagpapatuloy ni Bianca. Accountant ka. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Tao lang ang gumagawa niyan. Bubusisiin nating 2 ang bawat digital footprint na iniwan nila. Ipapakita natin sa mundo kung sino talaga ang tunay na magnanakaw. Sinimula nilang buksan ang isang laptop. Ginamit ni Flor de Liza ang kanyang huling lakas upang pasukin ang mga cloud backup ng kanyang mga nakaraang trabaho. Habang lumalalim ang gabi, ang tanghing tunog na naririnig sa silid ay ang mahinang pagpindot sa mga keys ng keyboard at ang mabigat na paghinga ni Flor de Liza. Ang bawat spreadsheet na lumalabas sa screen ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasaliksik, isang file ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay isang log ng mga login attempts sa kanyang office computer mula sa isang remote location. Ang petsa ay noong gabi bago siya patawan ng audit. Ang gabing sinabi ni Alejandro na mananatili siya sa opisina upang tapusin ang ilang papeles. Nanginginig ang mga daliri ni Flor de Liza habang tinitingnan ang IP address na ginamit. Hindi ito sa kumpanya. Hindi ito sa mansyon. Ito ay mula sa isang private connection na nakapangalan sa isang maliit na condo unit na madalas puntahan ni Alejandro. Isang malakas na kulog ang gumising sa katahimikan ng gabi. Ngunit ang dagundong sa isipan ni Flor de Liza ay mas matindi. Ang password na ginamit upang ilipat ang mga pondo ay isang kombinasyon ng kanilang wedding anniversary at ang pangalan ng kanyang namayapang ama. Isang password na tanging sa asawa niya lamang niya ipinagkatiwala. Nabitawan ni Flor de Liza ang mouse. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang hangin sa silid ay tila nawala. Ang bawat alaala ng kanilang mga yakap, ang bawat pangako ni Alejandro na puprotektahan siya ay tila naging mga matatalim na salamin na sumusugat sa kanyang puso. Hindi lang pala si Doña Remedios ang may gawa nito. Ang lalaking katabi niya sa pagtulog, ang lalaking hininga niya ng saklolo sa gitna ng ulan, ay siya mismo humawak ng kutsilyo upang ihanda ang kanyang pagbagsak. Sapat na ba ang ebidensyang ito upang itumba ang isang dambuhalang pader na kasinungalingan o sadyang napakalalim na ng pagkabaon ni Flor de Liza sa hukay na mismong asawa niya ang naghukay? Ang pinto na 7 taon mong binuksan ng may pagmamahal ay siya ring pintong magsasara sa'yo ng may puot at pandidiri. Habang nakatayo si Flor de Liza sa harap ng dambuhalang gate ng Mansyong de los Santos, ang lamig ng ulan ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Hawak-hawak niya ang kanyang susi, ang kanyang huling koneksyon sa tinawag niyang tahanan. Ngunit sa bawat pagpihit niya sa kandado, ang tunog lamang ng bakal na tumatama sa kapwa bakal ang kanyang naririnig. Hindi na ito bumubukas.
Ang mekanismo na dati ay sumusunod sa kanyang kamay ay tila naging isang estranggero. Malamig, matigas, at ayaw siyang papasokin. Lola Amparo! Alejandro! Pagbuksan niyo ako! Sigaw ni Flordeliza. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang huni sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Sa loob ng 7 taon, ang mansyong ito ang naging sentro ng kanyang mundo. Dito siya nagluto ng libu-libong pagkain. Dito niya pinunasan ang bawat alikabok at dito niya ibinuhos ang kanyang sahod upang mapanatili ang karanyaan ng pamilyang ito. Ngunit na yon, habang ang kidlat ay gumuguhit sa madilim na langit, ang mansyon ay tila naging isang dambuhalang kuta na handa siyang lamunin. Biglang bumukas ang malaking bintana sa ikalawang palapag. Lumabas si Doña Remedios, may hawak na payong at nakabalot sa isang mamahaling shawl. Sa likod niya ay nakatayo si Alejandro na tila isang aninong walang kibo, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa asawa. "Huwag mo nang sayangin ang boses mo, Flordeliza!" Sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay nanghinghibabaw sa ingay ng ulan. Ang mansyong ito ay para lamang sa mga taong may danggal. Hindi kami tumatanggap ng mga magnanakaw at traidor. Pagkatapos ng ginawa mo sa kumpanya, sa tingin mo ba ay hahayaan pa kitang matulog sa ilalim ng bubong ko? Mama, wala akong kinuha. Alam niyo yan. Alejandro, magsalita ka. Pagmamakaawa ni Flordeliza. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas ng gate. Tumingin si Alejandro sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay walang bakas ng pag-ibig. Puro takot at kahinaan ang nandoon. "Umalis ka na, Flo. Masyado mo nang ipinahiya ang pamilya namin. Huwag mo nang dagdagan ang gulo." Kasabay ng kanyang mga salita, may 2 lalaking tauhan ni Doña Remedios na lumabas mula sa gilid ng gate. May dala silang 2 itim na garbage bags. Walang seremonyang ibinato nila ang mga ito sa labas, diretso sa basang kalsada. Ang tunog ng pagbagsak ng mga plastik sa putikan ay tila tunog ng pagkabasag ng puso ni Flordeliza. "Iyan ang lahat ng dumi mo. Kunin mo yan at huwag ka nang babalik." Muling sigaw ng matanda bago isara ng malakas ang bintana. Ang tunog ng pagsara ng kahoy at salamin ay tila isang hatol na kamatayan. Nanginig ang buong katawan ni Flordeliza habang dahan-dahan siyang lumalapit sa mga plastik na bag. Nang buksan niya ang isa, tumamban ang kanyang mga damit na punit-punit, ang kanyang mga sapatos, at ang ilang mga personal na gamit na tila basta-basta na lamang isinilid. Ngunit sa ilalim ng tumpok ng mga basang tela, nakita niya ang isang pamilyar na kulay. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng pinakamalalim na sakit, ngunit may kasamang liwanag. Inabot niya ang isang lumang notebook na gawa sa balat ng baka, ang journal ng kanyang namayapang ama. Ito ay basa na. Ang mga pahina ay nagsisimula ng kumalat ang tinta. Ngunit sa loob nito ay may nakadikit na isang maliit na tuyong bulaklak mula sa kanilang bukid sa probinsya. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Hinahayaan ang lamig ng ulan na balutin siya habang nakaupo siya sa gilid ng kalsada sa tabi ng kanyang mga itinapong gamit. Wala siyang pera. Wala siyang matutuluyan. Ang kanyang pangalan ay dinungisan sa harap ng publiko. Siya ay nasa kalsada, literal na nasa pinakamababang bahagi ng kanyang buhay. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagbiwisik ng maruming tubig sa kanya. Ngunit hindi na siya gumagalaw. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat kasinungalingang pinaniwalaan niya. Habang nakatitig sa madilim na bintana ng mansyon, naramdaman ni Flordeliza ang isang kakaibang init sa kanyang kalooban. Hindi ito galit na nagbabaga, kundi isang malamig na determinasyon. Kung ang pamilyang ito ang nagturo sa kanya kung paano maging biktima, siya naman ang magtuturo sa kanila kung paano ang isang taong wala nang mawawala ay nagiging pinakamapanganib na kalaban. Saan dadalhin ng gabi si Flordeliza habang ang bawat pintong kilala niya ay nakasara na? At ano ang nakatago sa loob ng basang notebook ng kanyang ama
na maaaring maging susi sa kanyang pagbangon. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakabaon sa ilalim ng lupa, kundi nakatago sa katapatan ng isang pusong hindi kayang bilhin ng salapi. Sa loob ng isang maliit at madilim na kwarto sa isang boarding house sa Tondo, nakaupo si Flordelisa sa gilid ng isang lumang katre. Ang amoy ng alikabok at amag ay humahalo sa amoy ng basang papel mula sa notebook ng kanyang ama na maingat niyang pinatutuyo sa tapat ng isang maliit na electric fan. Ang bawat pag-ikot ng ilisi ng bentilador ay lumilikha ng isang paulit-ulit at nakakaantok na tunog sa katahimikan ng gabi. Ngunit, ang isipan ni Flordelisa ay gising na gising, tila isang makinang hindi mapatigil sa paghahanap ng kasagutan. Dahan-dahan niyang binubuklat ang mga pahina ng notebook. Ang tinta ay kumalat na sa ilang bahagi, ngunit sa pinakahuling pahina, may nakasulat na isang numero at isang pangalan ng bangko na hindi pamilyar sa kanya. Bago pa niya tuluyang masuri ang kahulugan nito, narinig niya ang isang mahinang pangpukpok sa pintong gawa sa luma at tuyong kahoy. Napatayo si Flordelisa. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Sa ganitong oras ng gabi, sa isang lugar na hindi alam ng sinuman sino ang kakatok sa kanyang pinto. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang iniikot ang trangka ng pinto. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya ang isang matandang babaeng nakabalot sa isang kupas na balabal. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng mga ulap sa umaga. Ito ay si Lola Amparo, ang pinakamatandang kasambahay sa Mansyong de los Santos na itinuring na ring ina ni Flordelisa sa loob ng 7 taon. Lola Amparo, paano niyo po ako nahanap? Pabulong na tanong ni Flordelisa habang mabilis na pinapapasok ang matanda. Iha, ang pag-ibig at pag-aalala ay may sariling mga mata. Wika ni Lola Amparo. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng init. Inilabas niya mula sa kanyang balabal ang isang maliit na lalagyan ng pagkain na nakabalot pa sa mainit na tela. Alam kong wala kang kinakain mula pa kanina. Kumain ka muna, Flordelisa. Huwag mo hayaang talunin ng gutom ang iyong katawan bago mo patalunin ang iyong mga kaaway. Ito ang naging golden moment ni Flordelisa. Ang sandali kung saan ang isang simpleng piraso ng pandesal at mainit na sabaw ay naging simbolo ng lahat ng kabutihang akala niya ay nawala na sa mundo. Habang kumakain siya, hinahaplos ni Lola Amparo ang kanyang buhok, tila pinapawi ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisingi. Lola, bakit po kaya nandito? Delikado po kapag nalaman ni Doña Remedios na tinutulungan niyo ako. Nag-aalalang sabi ni Flordelisa. Huminga ng malalim si Lola Amparo at lumingon sa pintuan upang tiyaking walang nakikinig. Pagkatapos ay may kinuha siyang maliit at kinalawang na susi mula sa loob ng kanyang medyas. Inilagay niya ito sa palad ni Flordelisa. Ang lamig ng bakal ay tila nagbigay ng kuryente sa buong katawan ng bata. Bago pumanaw ang iyong ama, Flordelisa, nagpunta siya sa mansyon ng hindi mo alam. Kinausap niya ako dahil alam niyang may hindi magandang nangyayari. Simula ng matanda, ang kanyang mga mata ay naging malungkot. Ibinigay niya sa akin ang susing ito. Sabi niya, kung darating ang araw na itatapon ka nila, ito ang magiging sandata mo. Susi para sa ano po ito, Lola? Tanong ni Flordelisa habang tinititigan ang susing may tatak ng isang lumang safety deposit box. Nasa loob niyan ang tunay na titulo ng inyong lupain at bahay, Hija. Ang titulong hawak ni Doña Remedios, ang titulong pilit nilang ipinapapirma sa iyo, ay isang pekeng kopya na ginawa nila sa tulong ng isang tiwaling opisyal. Bulong ni Lola Amparo. Ang tunay na titulo ay hinding-hindi maililipat sa kanila dahil ang ladda ng iyong ama sa mga dokumentong hawak nila ay wad. Itinago iyon ng iyong ama sa isang safe box sa bangkong nakasulat sa notebook mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Flordelisa. Ang bawat pang-iinsulto, ang bawat pasakit at ang pagpapalayas sa kanya sa ulan ay base lamang sa isang dambuhalang kasinungalingan. Sila ang walang hawak,
Sila ang walang kapangyarihan at sila ang tunay na nasa panganib. Kailangan mong mag-ingat, Flor de Lisa. Alam nilang nawawala ang tunay na titulo, kaya kanila ginigipit na pumirma sa bagong kasunduan. Kapag napirmahan mo yon, mawawalan na ng halaga ang tunay na titulo. Babala ni Lola Amparo bago dahan-dahang tumayo upang umalis. Nang makaalis ang matanda, nanatiling nakatitig si Flor de Liza sa susing nasa kanyang palad. Ang liwanag ng buwan na dumadaan sa maliit na bintana ay tumatama sa bakal, lumilikha ng isang kislap na tila isang bituin sa gitna ng kadiliman. Hawak ang susi, naramdaman ni Flor de Liza ang muling pagkabuhay ng kanyang pagkatao. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ngunit habang papalapit ang umaga, isang bagong panganib ang sumulpot sa kanyang isipan. Kung malalaman ni na Doña Remedios na nasa kanya ang susi, hanggang saan ang kaya nilang gawin upang makuha ito? At sapat ba ang isang titulo upang mabawi ang lahat ng dangal na ninakaw sa kanya? O kailangan niya ng isang mas malaking plano upang tuluyang pabagsakin ang kuta ng mga De Los Santos? Ang mga numero ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ngunit ang mga taong gumagamit sa kanila ay ang pinakamasamang klase ng mamatay tao. Pinapatay nila ang iyong dangal bago ang iyong katawan. Namumutla ang mga labi ni Flor de Liza habang sinusundan ng kanyang daliri ang bawat entry sa spreadsheet na nasa harap niya. Sa loob ng maliit na apartment ni Bianca, ang hangin ay tila naging masikip, puno ng amoy ng matapang na kape at ang anghang ng determinasyon. Nakapaligid sa kanila ang mga tambak ng dokumento, mga bank statements at mga resibong nakuha nila mula sa mga itinatagong record ni Lola Amparo at sa mga files na narecover ni Bianca sa loob ng 10 taon. Ang bawat numero na inililista ni Flor de Liza sa kanyang puting papel ay tila mga buto ng isang kalansay na unti-unti niyang binubuo. Bilang isang accountant, alam niya ang sining ng pantatago ng pera, ngunit ang nakikita niya ngayon ay higit pa sa simpleng pagnanakaw. Ito ay isang masalimuot na operasyon ng panlilinlang. Flo, tingnan mo ito. Wika ni Bianca. Ang kanyang boses ay seryoso habang itinuturo ang isang paulit-ulit na pangalan sa listahan ng mga supplier ng kumpanya ni Doña Remedios. Ang kumpanya ito, Luzon Textile Supplies, ay hindi naman talaga nagde-deliver ng tela. Kung titingnan mo ang kanilang address, ito ay isang bakanteng lote lang sa Bulacan. Huminga ng malalim si Flor de Liza. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagod, ngunit tumatala sa galit. Ito ay isang ghost company, Bianca. Dito nila idinadaan ang pera mula sa kumpanyang pinantatrabahuhan ko. Kinagamit nila ang account ko para magmukhang ako ang nag-utos ng transfers. Pero ang huling destinasyon ng pera ay hindi sa akin, kundi sa isang offshore account. Ito ang naging golden moment ng kanilang pagsasama. Ang sandali kung saan ang dalawang babaeng biktima ay naging mga dalubasang investigador. Sa gitna ng gabi, habang ang buong lungsod ay natutulog, nagbahagi sila ng isang platitong biskwit. Ang simpleng pagpasa ng baso ng tubig sa isa't isa ay tila isang sumpaan ng kapatiran, isang pagkilala na ang kanilang mga sugat ay hindi na lamang mga marka ng kahinaan, kundi mga peklat ng isang mandirigma. Bakit kailangang gawin ni Alejandro ito? Pabulong na tanong ni Flor de Liza. Ang sakit sa kanyang puso ay muling kumikirot. Bakit kailangang pati ang pangalan ko ay isama niya sa dumi nila? Dahil ang mga taong tulad ni Alejandro ay walang sariling gulugod, Flo. Sagot ni Bianca habang hinahaplos ang balikat ng kaibigan. Pinaniniwalaan nila ang sarili nilang mga kasinungalingan para hindi sila makonsensya. Pero tandaan mo, ang bawat sentimong ninakaw nila ay may bakas na hindi kayang burahin ng kahit anong ulan. Ipinagpatuloy ni Flor de Liza ang pag-audit. Ginamit niya ang kanyang financial surgery. Hinihiwa ang bawat layer ng transaksyon hanggang sa makita ang pinakaugat. Habang papalapit ang madaling araw, natuklasan niya ang isang nakakangilong katotohanan. Ang malalaking halaga ng pera na nawawala sa kumpanya ay hindi lamang napupunta sa luho ni Doña Remedios
o sa sugal ni Alejandro. Isang malaking bahagi ng pondo ang inililipat sa isang foundation na pinamumunuan ng isang kilalang politiko, isang taong madalas makasama ni Doña Remedios sa mga tea party at charity gala. Ang bawat transfer ay may kasamang memo na nakasulat sa code, ngunit para sa isang bihasang accountant na tulad ni Flor de Liza, malinaw ang mensahe. Ito ay money laundering sa pinakamataas na antas. Biglang napatigil ang kamay ni Flor de Liza. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa isang dokumentong kailan lang ay na-print nila mula sa isang naka-encrypt na file. Ang petsa ng transaksyon ay tumugma sa gabi kung kailan nawala ang titulo ng kanyang ama. Diyos ko! Bulong ni Flor de Liza. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Bianca, hindi lang ito tungkol sa bahay o sa pera ng kumpanya. Ang pamilya de los Santos ay ginagamit ang mga ari-ariang ninanakaw nila bilang kolateral para sa mga illegal na pautang ng mga sindikato. Ang taong nasa likod nito, hindi lang siya politiko. Siya ang pinuno ng isang grupong handang pumatay para manatiling lihim ang lahat ng ito. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Tila bawat sulok ay may mga matang nakatingin. Ang tunog ng orasan sa dingding ay tila isang countdown patungo sa isang panganib na hindi nila inaasahan. Nagtama ang paningin ng dalawang babae. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Flor de Liza na hindi na lamang ito isang laban para sa kanyang dangal o para sa kanyang bahay. Ito ay naging isang laban para sa kanilang mismong buhay. Flo, kailangan nating tumigil muna. Babala ni Bianca. Ang takot ay mababakas na rin sa kanyang mga mata. Kapag nalaman nilang hawak natin ang impormasyong ito, hindi lang tayo ipapahiya ni Remedios. Ipapaubayanan niya tayo sa mga taong hindi gumagamit ng papel at bolpen para manakit. Napatitig si Flor de Liza sa susing ibinigay ni Lola Amparo na nakalapag sa ibabaw ng mesa. Ang kislap nito ay tila isang pangako ng katarungan, ngunit kasabay nito ay ang anino ng isang kamatayang naghihintay sa bawat maling hakbang. Sapat ba ang tapang ni Flor de Liza na ituloy ang pagbubunyag kung ang kapalit nito ay ang kanyang huling hininga at sino ang misteryosong politikong handang gawin ang lahat upang manatiling malinis sa mata ng publiko? Huwag mong sayangin ang awa mo sa isang basurang gaya niya, Alejandro. Ang mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob ay nararapat lamang na iwan sa kalsada upang matuto. Ang tinig ni Doña Remedios ay tila isang malamig na hangin na dumadaan sa bawat sulok ng mansyon. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya, marangyang humihigop ng tsa habang binabasa ang mga dyaryo. Tila ba ang pagpapatapon sa kanyang sariling menugang ay isang simpleng obligasyon lamang na natapos na. Sa kanyang harapan, nakatayo si Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay nakayukom sa gilid ng kanyang pantalon, ang kanyang paningin ay nakapako sa sahig na dati ay kintab na kintab dahil sa pag-aalaga ni Flor de Liza. Ngayong gabi, ang mansyon ay tila mas malawak, mas malaki, ngunit mas nakakabingi ang katahimikan. Ang amoy ng banyong nilinis ni Flor de Liza, ang ayos ng mga kurtina na siya ang pumili, lahat ng iyon ay tila mga aninong bumubulong ng panunumbat kay Alejandro. Ngunit ang mas masakit ay ang makita ang kanyang ina na tumatawa habang nanonood ng balita tungkol sa isang accountant na nagnakaw sa kumpanya. Ma, kailangan ba talaga nating gawin to? Pabulong na tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ibinigay na niya ang lahat. Wala na siyang kahit ano. Baka pwede na nating bawiin ang kaso. Isang matalim na tingin ang ipinuko ni Doña Remedios sa kanyang anak. Alejandro, huwag kang maging mahina. Ginagawa natin ito para sa kaligtasan mo. Nakalimutan mo na ba ang mga utang mo? Kung hindi dahil sa bahay na yon, matagal ka nang pinulot sa kangkungan ng mga pinagkakautangan mo. Hayaan mo siya. Mawawala rin ang ingay niyan. Dahan-dahang tumalikod si Alejandro at naglakad patungo sa silid na dati nilang pinaghahatiang mag-asawa. Pagpasok niya, ang amoy ng sampaguita na paborito ni Flor de Liza ay nananatili pa rin sa mga unan.
Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding pagsisisi habang tinititigan ang bakanting bahagi ng kama. Naalala niya ang bawat gabi na hinihimas ni Flo ang kanyang no kapag stressed siya sa trabaho. Ang bawat sakripisyo nito para lamang pagtakpan ang kanyang mga pagkakamali. Napagtanto ni Alejandro na sa pagpili niya sa kanyang ina, pinatay niya ang tanging taong tunay na nagmamahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Dala ng matinding bigat sa dibdib, kinuha ni Alejandro ang susi ng kanyang sasakyan. Nagmaneho siya sa gitna ng kadiliman, tinatahak ang mga kalsada ng tundo, hinahanap ang bawat boarding house na posibleng tinitirhan ng kanyang asawa. Ang bawat yabag ng ulan sa kanyang windshield ay tila mga sampal ng katotohanan sa kanyang mukha. Matapos ang ilang oras, nakita niya ang isang pamilyar na bulto sa tapat ng isang maliit na karinderya. Nakasuot si Flordeliza ng isang simpleng t-shirt at maong. Bit-bit ang isang supot ng tinapay. Malayo ito sa hitsura niya noong siya ay accountant pa. Ngunit ang tindig niya ay may bago at mas matatag na aura. "Flo!" tawag ni Alejandro habang mabilis na bumababa sa sasakyan. Napatagil si Flordeliza. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng galit. Hindi rin ito nagpakita ng tuwa. Ito ay mga matang tila tumitingin sa isang estrangerong hindi kailanman naging bahagi ng kanyang buhay. "Anong ginagawa mo rito, Alejandro?" tanong ni Flordeliza. Ang kanyang boses ay patag at walang emosyon. "Flo, sorry. Patawarin mo ako. Hindi ko gustong mangyari to." Pagsusumamo ni Alejandro, pilit na hinahawakan ang kamay ng asawa. "Kakausapin ko si Mama. Ibabalik namin ang mga gamit mo. Bumalik ka na sa bahay, Flo. Hindi ko kayang wala ka." Dahan-dahang binawi ni Flordeliza ang kanyang kamay. Ang lamig ng kanyang pagkilos ay tila yelong dumampi sa balat ni Alejandro. "Ang bahay na sinasabi mo ay hindi ko tahanan. Ito ay isang kulungan na matagal ko nang kailangang lisanin. At ang sorry mo, Alejandro? Hindi niyan mababayaran ang 7 taon ng panlilinlang." "Flo, please. Asawa mo pa rin ako." Giit ni Alejandro. Ang mga luha ay nagsisimula ng pumatak sa kanyang mga mata. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flordeliza. "Ang lalaking pinakasalan ko ay matagal nang namatay sa gabing pinanood mo akong itapon sa ulan. Ang kaharap ko ngayon ay isang anino lamang ng isang taong hindi ko nakilala. Huwag ka nang babalik dito, Alejandro. Baka sa susunod na magkita tayo, hindi na pakiusap ang dala ko, kundi ang katarungang matagal nyo nang ninanakaw." Tumalikod si Flordeliza at naglakad palayo, pumasok sa madilim na eskinita nang hindi man lang lumingon. Naiwan si Alejandro sa gitna ng kalsada, basang-basa ng ulan, yakap ang sariling pagsisisi na tila isang mabigat na kadenang habang buhay niyang dadalhin. Habang pinapanood ang anino ng kanyang asawa na naglalaho sa dilim, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulabo sa kanyang isipan. Huli na nga ba ang lahat para sa isang tao ngayon lang natutong makakita sa gitna ng bulag na pagsunod? O ang pag-alis ni Flordeliza ang simula ng kanyang sariling pagkawasak? Ang karingalan ng isang mansyon ay madalas na itinatayo sa ibabaw ng mga pangarap na dinurog at mga buhay na kinalimutan. Habang ang lungsod ng Manila ay nababalot sa dilim, ang Mansyong de los Santos ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang amoy ng mamahaling sampagita at imported na alak ay nanunuot sa bawat pasilyo, naghahanda para sa tinatawag nilang Golden Gala, isang marangyang selebrasyon ng ika-50 taon ng kanilang pamilya sa mundo ng negosyo. Ngunit sa likod ng mga kurtinang gawa sa pelus at mga dekorasyong ginto, ang bawat haliging itinayo ay tila umuuga na dahil sa bigat ng mga kasinungalingang itinatago nito. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng maliit at masikip na apartment ni Bianca, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng isang lumang laptop. Nakaupo si Flordeliza. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na anino ng puyat.
Ngunit ang kislap ng determinasyon ay mas matindi pa sa anumang yas. Ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay tila isang hakbang patungo sa isang digmaang alam niyang hindi niya maaaring pagkatalunan. Handa na ang lahat, Flo. Bulong ni Bianca habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na tsaa sa tabi ng kaibigan. Ang lahat ng bank transfers, ang mga peking pirma ni Remedios at ang koneksyon nila sa offshore accounts ng mga politiko, lahat ay nakaprogram na para sa gabi ng gala. Ito ang naging golden moment ni Flor de Lisa. Ang sandali kung kailan hinawakan niya ang isang simpleng pulang tela na gagamitin niya bilang gown para sa okasyon. Hindi ito gawa ng isang sikat na designer, kundi isang damit na siya mismo ang nag-ayos mula sa mga lumang tela. Ang bawat tahi niya sa damit na iyon ay tila pagbubuo muli sa kanyang sariling pagkatao na dati ay pinunit-punit ng pamilya de los Santos. Salamat, Bianca! Tugon ni Flor de Lisa. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may talas. Gusto kong makita ni Remedios ang mukha ng babaeng inakala niyang nilunod na niya sa ulan. Gusto kong malaman niya na ang katotohanan, gaano man ito ibaon, ay laging marunong humanap ng daan pabalik sa liwanag. Samantaha, sa loob ng mansyon, abalang-abala si Doña Remedios sa pag-aayos ng kanyang mga alahas. Suot niya ang pinakamahal niyang diamante. Tila ba ang kislap nito ay sapat na upang takpan ang dilim ng kanyang konsensya. Sa tabi niya, si Alejandro ay tila isang rebultong walang buhay, nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang ina ay patuloy sa pagmamayabang tungkol sa tagumpay ng kanilang pamilya. Ngayong gabi, Alejandro, muling sisikat ang pangalan ng mga De Los Santos. Wika ng matanda habang tinititigan ang sarili sa salamin. Wala na ang sagabal. Wala na ang babaeng iyon. Ngayong gabi, ang lahat ng makapangyarihan sa bansa ay luluhod sa harap natin. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay panandaliang naantala nang pumasok ang isang katulong, dala ang isang misteryosong card na nakalagay sa isang itim na sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging isang gintong selyo lamang ang nakadikit dito. Nanginghinig ang mga daliri ni Doña Remedios nang buksan niya ang sobre. Sa loob nito, may nakasulat na isang maikling pangungusap sa wikang Tagalog. Ngunit ang bawat titik ay tila isang babalang nakasulat sa dugo. Ang bawat nakaw na yaman ay may takdang panahon ng pagsingil. Darating ang auditor sa gitna ng inyong piging. Nabitawan ni Doña Remedios ang card. Ang tunog ng papel na tumama sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang bumabagsak na pader. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kapalaluan ay biglang namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na takot. Sino ang nagpadala nito? Tanong niya kay Alejandro. Ang kanyang boses ay tila isang paos na huni. Hindi sumagot si Alejandro. Ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na simoy ng hangin na pumasok mula sa nakabukas na bintana. Tila ba may dalang babala mula sa isang taong matagal na nilang kinalimutan. Ang gabi ng gala ay nagsimula na. Ang mga sasakyang pangluho ay unti-unti nang dumarating sa harap ng hotel kung saan gaganapin ang selebrasyon. Ang mga ilaw ay nakakasilaw, ang musika ay maringal, at ang tawanan ng mga elite ay pumupuno sa bulwagan. Ngunit sa gitna ng karangyaan, isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa pintuan, isang babaeng nakapula, may dalang katotohanang handang sumunog sa bawat kasinungalingang itinayo ng mga De Los Santos. Handa na ba si Flor de Lisa na harapin ang kuta ng mga kaaway sa harap ng buong mundo? At sapat ba ang mga numerong hawak niya upang itumba ang isang imperyong binuo sa loob ng 50 taon ng panlilinlang? Ang karingalan ng isang gabi ay hindi sapat upang takpan ang baho ng isang buding matagal nang nabubulok sa gitna ng karangyaan. Ang Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel ay tila isang dagat ng ginto at kristal. Ang bawat sulok ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang ilaw na tila mga bituing bumaba upang saksihan ang tagumpay ng pamilya De Los Santos. Ang amoy ng mamahaling sampagwita ay humahalo sa bango ng mga imported na alak, lumilikha ng isang hangin
na tila nakalalasing sa sobrang karingalan. Ang tawanan ng mga makapangyarihang tao, mga politiko, negosyante at mga tanyag na pamilya ay pumupuno sa bulwagan. Bawat isa ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang maskara ng pagkakawang gawa at danggal. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Remedios. Suot niya ang isang eleganteng kulay pilak na terno na puno ng mga bordadong perlas. Ang kanyang tindig ay puno ng kapalaluan. Ang bawat galaw niya ay tila nagsasabing siya ang reyna ng gabing ito. Hawak niya ang mikropono, ang kislap ng kanyang diamanteng singsing ay tumatama sa mga mata ng mga nasa harapan. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom na tila isang banal na utos. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang 50 taon ng ating pamilya. Ipinagdiriwang natin ang integridad, ang katapatan, at ang serbisyo na naging pundasyon ng ating pangalan. Ang bawat sentimo ng yaman ng De Los Santos ay bunga ng pawis, dugo, at malinis na hangarin para sa ating bayan. Isang malakas na palakpakan ang sumunod, ngunit sa gitna ng ingay, isang pintuan sa dulo ng ballroom ang dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng paningin ay unti-unting nabaling sa direksyon ng pintuan. Ang ingay ng mga kubyertos at tawanan ay tila biglang pinutol ng isang matalim na gunting ng kapahimikan. Isang babaeng nakasuot ng simpleng pula na gown ang naglalakad patungo sa gitna. Hindi ito ang pulang kasing tingkad ng apoy, kundi ang pula ng isang dugong dumanak ngunit muling nabuhay. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mukha na walang bakas ng takot. Tanging ang liyab ng katarungan ang makikita sa kanyang mga mata. Si Flordeliza. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay lumilika ng isang ritmong tila tibok ng puso ng isang taong nagbabalik mula sa hukay. Hindi siya yumuyuko, hindi siya umiiwas ng tingin. Ang bawat pares ng mata na dati ay humuhusga sa kanya sa opisina at sa lansangan ay dinadaanan niya ng may dignidad na hindi kayang bilhin ng anumang hiyas. Napatigil sa pagsasalita si Doña Remedios. Ang kanyang kamay na hawa ang mikropono ay nagsimulang manginig nang makita niya ang kanyang minugang sa gitna ng karamihan. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula, dahil sa kagalakan ay biglang naging maputla. Tila ba, nakakita siya ng isang multong hindi niya inasahang babangon. Sa hilid ng entablado, napatayo si Alejandro. Ang kanyang baso ng alak ay muntik na niyang mabitawan nang magtama ang kanilang paningin. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang itago ang kanyang asawa. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig, paralisado ng takot at ng hindi maipaliwanag na paghanga sa babaeng inakala niyang nadurog na niya. "Guard! Paalisin ang babaeng yan! Hindi siya imbitado rito!" Sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa matinding nerbiyos. Ngunit bago pa makalapit ang mga gwardiya, narating na ni Flordeliza ang paanan ng entablado. Tiningnan niya ng diretso si Doña Remedios, isang tingin na tila humihiwa sa bawat pelas na suot ng matanda. "Ang auditor ay hindi kailangang imbitahan, Doña Remedios," wika ni Flordeliza. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit sapat na malakas upang marinig ng lahat dahil sa katahimikang bumalot sa bulwagan. Dahil ang auditor ay dumarating kapag ang mga numero ay hindi na kayang takpan ang mga kasinungalingan. Dahan-dahang umakyat si Flordeliza sa entablado. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang pang-akyat sa rurok ng kanyang paghihigante. Hindi niya kailangan ng dahas. Hindi niya kailangan ng sigaw. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang yumanig ang pundasyon ng mansyong itinayo sa pandilinlang. Nang makarating siya sa harap ng mikropono, lumingon si Flordeliza sa mga panauhin, sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may pagtataka at kuryosidad. "Ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo ang tunay na mukha ng karingalang inyong hinahangaan," pagpapatuloy ni Flordeliza. "Ipapakita ko sa inyo kung paano ang isang pamilya ay nagnanakaw ng buhay
danggal, at kinabukasan sa ilalim ng maskara ng kabutihan. Kinuha ni Flor de Lisa ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bag. Sa likuran niya, ang dambuhalang screen na dapat ay magpapakita ng video ng kasaysayan ng pamilya de los Santos ay biglang nagbago ang kulay. Ang mahalarawan ng tawanan at tagumpay ay napalitan ng mga itim at puting dokumento, mga bank statements, mga pekeng pirma, at ang mga digital footprints ng mga offshore accounts na matagal na nilang itinatago. Ang ballroom na kanina ay puno ng musika, ay binalot ng isang nakabibining katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay natatakot huminga. Ang mukha ni Doña Remedios ay naging isang larawan ng ganap na pagkawasak, habang ang kanyang sariling mga sikreto ay nagsisimulang sumabog sa harap ng buong mundo. Handa na bang harapin ni Flor de Lisa ang huling ganti ng isang pamilyang wala nang mawawala? O ang pagpasok niya sa entabladong ito ang magiging mitsa ng isang mas malaking trahedyang hindi niya inaasahan? Ang katotohanan ay parang baha. Maaari mo itong pigilan ng pansamantala, pero kapag ito ay bumugso, wala itong ititirang nakatayo. Lalo na ang mga pundasyong itinayo sa putik ng kasinungalingan. Ang dambuhalang projector screen sa likod ni Flor de Lisa ay tila naging isang salami ng katotohanan na hindi kayang tignan ni Doña Remedios. Sa bawat pag-click ni Flor de Lisa sa remote, lumalabas ang mga dokumentong matagal nang ibinoon sa dilim. Ang mga audit logs na nagpapakita ng bawat pag-access ni Alejandro sa kanyang computer. Ang mga bank transfer na patungo sa mga shell companies ni Remedios, at ang pinakamasakit sa lahat, ang paghahambing ng wad na lagda ng kanyang ama laban sa tunay nitong pirma sa kanyang lumang journal. Ang kaninang maringal at maingay na ballroom ay binalot ng isang nakabibining katahimikan. Ang mga panauhin na kanina ay humahanga sa karinggalan ng pamilya de los Santos, na yun ay nagbubulungan na ng may halong gulat at pandidiri. Ang mga mata ng mga elite ay hindi na nakatutok sa mga alahas ni Remedios, kundi sa mga numero at dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng karangyaang nakikita nila ay bunga ng nakaw na yaman. Kasinungalingan yan! Isang malaking gawa-gawa! Sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay tila isang paos na hiyaw sa gitna ng katahimikan. Hibang na ang babaeng yan! Masyado siyang nasaktan nang iwan siya ng anak ko, kaya gumagawa siya ng mga kwento para sirain kami. Guards, kunin niyo siya sa entablado. Lumingon si Flor de Lisa sa mga gwardiyang papalapit. Ngunit bago pa sila makahakbang, itinaas niya ang kanyang kamay. Huwag na kayong mag-abala. Hindi lamang ang mga taong narito ang nanonood. Ang lahat ng dokumentong ito ay ipinadala na sa Cook Diutra Cook Gia, NBI, at sa Securities and Exchange Commission. Ang bawat pirasong papel na nakikita nyo sa screen ay dumaan na sa masusing pagsusuri ng mga eksperto. Ito ang naging golden moment ni Flor de Lisa, ang sandali ng kanyang ganap na paglaya. Inilipat niya ang screen sa huling dokumento. Isang video record mula sa isang security camera sa isang lumang bangko kung saan makikita si Alejandro na kasama ang isang kilalang fixer, pilit na binubuksan ang isang safety deposit box gamit ang mga wad na dokumento. Napatitig si Alejandro sa screen. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nalaglag sa kanyang kamay, lumika ng isang tunog ng pagkabasag sa sahig na tila ang mismong puso niya ang nadurog. Ang bawat patak ng alak na tumatalsik sa kanyang sapatos ay tila mga luhang hindi niya mailabas. Sa harap ng buong lipunan, ang kanyang kahinaan ay naging isang pampublikong tontonan. Alejandro, paano mo nagawa ito? Isang malakas na bulong mula sa isa sa mga iginagalang na ninong sa kasal nila ang bumasag sa katahimikan. Hindi makasagot si Alejandro. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng telang nakalatag sa mga mesa. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihing napilitan lang siya. Ngunit sa harap ng matalas na paningin ni Flor de Lisa, alam niyang wala ng halaga ang anumang salita. Biglang bumukas ang malaking pintuan sa dulo ng ballroom.
Isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng pormal na barong at mga ID ng NBI ang pumasok. Ang kanilang mga hakbang sa carpeted floor ay mabigat at puno ng awtoridad. Ang bawat panauhin ay napaatras, nagbibigay daan sa mga opisyal na diretsyo ang lakad patungo sa entablado. Doña Remedios de los Santos, Alejandro de los Santos. Wika ng unang agent, ang kanyang boses ay walang emosyon. Kami ay may dalang warrant of arrest para sa inyo sa kasong large-scale fraud, money laundering, at falsification of public documents. Ang ballroom ay muling niyanig, hindi ng musika, kundi ng mga bulong ng gulat at ang tunog ng mga posas na inilalabas ng mga agents. Si Doña Remedios ay tila isang lantang gulay na bumagsak sa kanyang silya, ang kanyang perlas na kuwintas ay tila naging isang kadenang sumasakal sa kanya. Ang maskara ng pagiging isang kagalang-galang na matrona ay tuluyan ng natanggal, inilalantad ang isang babaeng puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang bumaba si Flordelisa mula sa entablado. Nadaanan niya si Alejandro na ngayon ay pinupusasan na rin. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Walang galit sa paningin ni Flordelisa, tanging isang malalim na awa para sa isang lalaking hindi kailanman natutong tumayo para sa katotohanan. Habang inilalabas ang mag-ina sa ballroom sa harap ng daan-daang mga saksi, ang bawat flash ng kamera mula sa mga reporter na nakapasok na rin sa hotel ay tila mga kidlat na tumatama sa naghihingalong dignidad ng mga De Los Santos. Ang karingalan ay naglaho, pinalitan ng isang malamig na realidad ng katarungan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, naramdaman ni Flordelisa ang isang kakaibang kirot. Ang kanyang bahay ay babalik na sa kanya. Ang kanyang pangalan ay malilinis na. Ngunit ang mga sugat sa kanyang puso ay mananatiling mga saksi sa 7 taon ng kanyang paghihirap. Lilingon pa ba si Flordelisa sa mga guhong iniwan niya? O ang gabing ito ang magiging huling pagkakataon na hihinga siya sa hangin ng nakaraan? Ang bawat kislap ng diamante sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier ay tila naging mga matatalim na piraso ng salamin na sumasalamin sa kahihiyang hindi na mabubura ng kahit anong yaman. Sa gitna ng grand ballroom, ang karingalan ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig at nakanghinghilong realidad. Ang bawat bulong ng mga panauhin ay tila naging isang malakas na dagundong ng panghuhusga. Bawat mata ay nakatitig sa pagbagsak ng Imperyong De Los Santos na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Bitaw-bitaw ng mga ahente ng NBI si Doña Remedios. Ang kanyang eleganteng terno ay tila naging isang masikip na selda. Ang bawat perlas na nakatapi rito ay tila bumibigat sa bawat hakbang niya pababa ng entablado. Sinubukan pa niyang magmatigas. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang taas noong tindig. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang kanyang mga labi ay nawalan na ng kulay. Wala kayong karapatan! Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Ang boses ni Remedios ay pumiyok, isang paos na hiyaw na wala ng kapangyarihang mag-utos. Lumingon siya kay Flordelisa. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit na may halong desperasyon. Ikaw, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Pinatuloy ka namin, pinakain, at itinuring na pamilya. Pero ganito ang igaganti mo? Wala kang utang na loob. Ito ang huling hirit ng isang dalubhasa sa gaslighting. Ang huling pagtatangkang ipamuka sa biktima na siya ang nagkasala. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salita ni Remedios ay tila mga palasong tumatama sa isang pader na bato. Si Flordelisa ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa harap. Pinapanood ang babaeng dating napapaiyak sa kanya sa gitna ng gabi. Ang tunay na utang na loob, Doña Remedios, ay ibinibigay sa mga taong may puso. Mahinahong sagot ni Flordelisa. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig sa gitna ng magbabagang silid. Hindi kailanman naging utang ang pagpapakain sa isang taong. Ikaw din naman ang nagnanakawan. Ang katarungan
ay hindi pagnanais na manakit. Ito ay pagpapanumbalik lamang ng balanse ng mundo. Habang inilalabas ang matanda, isang maliit na detalye ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang mamahaling shawl na suot ni Remedios ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga balikat. Ito ay natapakan ng mga taong naglalakad na dungisan ng putik at alak sa sahig. Ang simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naging isang basahan na lamang sa paanan ng mga taong dati ay yumuyuko sa kanya. Ito ang naging golden moment ng kanyang ganap na pagbagsak. Ang sandali kung saan ang karingalan ay naging kasing halaga na lamang ng alikabok. Sa kabilang bahagi ng ballroom, si Alejandro ay tila isang rebultong nawala ng kaluluwa. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa kanyang mga pulso ay tila huling hatol sa 7 taon ng kanyang panlilinlang. Hindi siya sumigaw, hindi siya lumaban. Ang tanging ginawa niya ay tumingin ng diretsyo kay Flordeliza. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Isang huling hiling ng awa mula sa babaeng inubos niya ang bawat sentimo ng pag-ibig at pagtitiwala. Patawad? Pabulong na wika ni Alejandro. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Flordeliza. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Ang lalaking dati ay itinuring niyang langit. Ngunit na yon ay isa na lamang anino ng kahinaan. Ang bawat alaala ng kanilang mga yakap ay tila mga abo na tinatangay ng hangin. Wala ng init, wala ng buhay. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ay tuluyan ng naging isang malalim at mapayapang kawalan. Nang mailabas na ang mag-ina mula sa ballroom, ang katahimikan ay muling bumalik sa malawak na silid. Ang musika ay hindi na muling tumugtog. Ang mga panauhin ay nagsimula ng umalis. Bawat isa ay tila nagmamadaling lisanin ang isang lugar na nabahiran ng kahihiyan. Ang kislap ng mga kristal sa kisame ay tila naging malungkot, nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa bakanteng bulwagan. Naiwang mag-isa si Flordeliza sa gitna ng entablado. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim, ninanamnam ang hangin na sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon ay hindi na amoy pagsisikap at takot. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naglaho, pinalitan ng isang kapanatagan na hindi niya inakalang mararamdaman niya pagkatapos ng ganitong kaguluhan. Kinuha niya ang kanyang bag at dahan-dahang naglakad palabas ng hotel. Ang lamig ng hangin sa labas ay tila isang pagbate mula sa kalayaan. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, isang itim na sobre ang nakita niyang nakadikit sa kanyang windshield. Walang pangalan, walang sulat sa labas. Ngunit nang buksan niya ito, isang pamilyar na amoy ng lumang papel at sampaguita ang lumabas mula sa loob. Sa loob ng sobre ay may isang maliit na susi at isang mapait na paalala na ang laban ay maaaring natapos na sa ballroom, ngunit ang mga anino ng nakaraan ay hindi basta-basta naglalaho. Sino ang nag-iwan ng susing ito sa gitna ng kanyang tagumpay? At ano ang lihim na itinatago ng pamilya de Los Santos na hindi pa nabubunyag sa harap ng NBI? Ang tunog ng bullpen na kumikiskis sa puting papel ay tila bawat tibok ng puso ni Flordeliza na dahan-dahang humahanap ng kapayapaan. Sa loob ng malamig at tuyong silid ng isang legal office, ang bawat salitang nakasulat sa dokumento ay tila mga hibla ng kadenang unti-unti nang nalalagot. Walang musika rito. Tangi ang mahinang pang-ikot ng bentilador sa kisame na lumilikha ng isang mabagal na hangin, ngunit para kay Flordeliza, ito ang pinakamagandang himig na narinig niya sa loob ng 7 taon. Sa harap niya, nakaupo si Alejandro. Ang kanyang suot na kulay kahel na uniporme ng bilangguan ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kinasadlakan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapanlinlang na kislap, ngayon ay lubog na at puno ng pait. Ang bawat buntong hinala niya ay tila isang pagtatangkang humiinang tawad sa isang hanging. Wala nang pakinig para sa kanyang mga dahilan. Flo, kailangan ba talagang humantong sa ganito? Pabulong na tanong ni Alejandro.
Ang kanyang boses ay tila isang paos na huni ng isang sugatang ibon. Kahit ba sa huling pagkakataon, hindi mo na ba kayang tignan ang 7 taon nating pagsasama? Nagkamali ako, oo. Pero ang pag-ibig ko sa'yo, kailanman, ay hindi naging kasinungalingan. Dahan-dahang iniangat ni Flordelisa ang kanyang tingin. Tinitigan niya ang lalaking dati ay itinuring niyang buong mundo. Sa mga sandaling yon, naramdaman niya ang isang matinding lungkot, hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil sa panghihinayang sa babaeng inakala niyang masaya sa piling ng isang anino. Ang pag-ibig na walang katapatan, Alejandro, ay parang isang bahay na itinayo sa ibabaw ng buhangin. Mahinahong tugon ni Flordelisa. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng galit. Maaring maganda itong tignan mula sa malayo, pero sa unang bugso ng bagyo, ito ay tuluyang guguho. Ang 7 taon na sinasabi mo ay hindi pagsasama, kundi isang mahabang paghihintay ko sa isang taong hindi naman pala darating. Ito ang naging golden moment ng kanyang ganap na pagpapasya. Dahan-dahang hinawakan ni Flordelisa ang gintong singsing sa kanyang kaliwang daliri. Ang singsing na ito ay dating ang itinuring na simbolo ng walang hanggang pangako. Ngunit ngayon, naramdaman niya ang bigat nito. Isang bigat na hindi na niya kayang pasanin. Inalis niya ito. Ang pakiramdam ng metal na humihiwalay sa kanyang balat ay tila isang sugat na dahan-dahang naghihilom. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng mesa, sa tapat ng mga dokumento ng pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Ang kislap ng ginto sa ilalim ng fluorescent light ay tila naging maputla. Isang piraso ng bakal na wala ng halaga. Ito ang huling pirma, Alejandro, wika ni Flordelisa habang dahan-dahang isinusulat ang kanyang pangalan, ang kanyang orihinal na apelido, ang pangalang ibinigay ng kanyang ama na may dangal at katapatan. Simula sa araw na ito, binabawi ko na ang aking pangalan, binabawi ko na ang aking buhay. Hindi na ako si Flordelisa de los Santos. Ako na muli si Flordelisa Reyes. Nang ininig ang kamay ni Alejandro habang pinagmamasdan ang asawang dahan-dahang tumatayo. Gusto niyang humawak. Gusto niyang magsumamo. Ngunit ang pader ng salamin na namamagitan sa kanila ay tila naging isang dambuhalang bangin na hindi na niya malalakbay. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagkakulong niya sa likod ng rehas, kundi ang makitid na mundo na iniwan niya sa kanyang sarili. Habang ang babaeng mahal niya ay dahan-dahang naglalakad patungo sa liwanag. Lumabas si Flordelisa mula sa silid ng bilangguan. Ang sikat ng araw sa labas ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanya. Ang hangin ay amoy laya, amoy bagong simula. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila mas magaan. Tila ba ang bawat tonelada ng pighati ay naiwan na niya sa loob ng malamig na silid na iyon. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, tumigil siya sandali at tumingala sa asul na langit. Naalala niya ang kanyang ama, ang kanyang journal, at ang bawat luhang pumatak sa ulan. Ngayon, ang ulan ay natapos na. Ang bawat numero ay na-audit na, at ang bawat utang ay naisara na ng may katarungan. Ngunit bago siya makapasok sa kanyang sasakyan, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Hindi ito si Alejandro. Hindi rin ito si Bianca. Ito ay isang boses mula sa kanyang nakaraan na matagal na niyang inakalang naglaho na kasabay ng kanyang mga pangarap. Isang huling pagsubok ba ito ng tadhana? O isang panibagong pinto na magbubukas para sa isang pusong na yun lang natutong muling tumibok para sa sarili? Ang bawat paglubog ng araw ay hindi tanda ng pagtatapos, kundi isang pangako na ang liwanag ay muling magbabalik, dala ang isang pagkakataong itama ang bawat pagkakamali ng kahapon. Dahan-dahang itinulak ni Flordelisa ang lumang gate na gawa sa bakal at kahoy. Ang tunog ng mga kinalawang na bisagra ay tila isang malalim na buntong hinala
ng isang tahanang matagal na ring nang ulila sa kalinga. Habang naglalakad siya sa pathway na napapalibutan ng mga tuyong dahon at ligaw na damo, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na nagbumula sa mga puno ng mangga sa likuran. Ito ang bahay ng kanyang ama, ang lupang kinatatayuan ng kanyang mga pangarap. Ang tanging yaman na hindi kailanman nagtaksil sa kanya. Pinihit niya ang susi sa pintuan, ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila naging huling tuldok sa isang mahaba at madilim na kabanata ng kanyang buhay. Pagbukas ng pinto, ang sikat ng araw ay pumasok at tumama sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin, nagbibigay ng isang gintong liwanag sa loob ng tahimik na salas. Amoy luma, amoy kahoy, at higit sa lahat, amoy tahanan. Ito ang naging golden moment ni Flordeliza. Dahan-dahan siyang lumapit sa lumang tumba-tumba ng kanyang ama. Hinawakan niya ang sandalan nito. Pinakikiramdaman ang gasgas ng kahoy sa kanyang mga palad. Sa mga sandaling yon, tila naramdaman niya ang mainit na yakap ng kanyang ama, isang bulong sa hangin na nagsasabing, "Tapos na ang laban, anak. Malaya ka na." Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Inalis niya ang kanyang mamahaling jacket at itinaas ang kanyang mga manggas. Sinimula niyang linisin ang bawat sulok ng bahay. Ang tunog ng kanyang walis sa sahig, ang pagwisik ng tubig sa mga bintana, at ang pagpupunas niya sa mga lumang kasangkapan ay tila isang ritual ng paglilinis sa sariling kaluluwa. Ang bawat alikabok na naalis ay tila isang piraso ng pighati na tuluyan na niyang iwinawaksi. Sa bawat pagod at pawis, nadarama niya ang muling pagkabuhay ng kanyang sigla. Makalipas ang ilang linggo, ang lumang bahay ay nagbago ang anyo. Ang harapang bahagi nito ay nilagyan niya ng isang simpleng signage na gawa sa makinis na nara. Sentro ng Katarungang Reyes, Financial and Legal Aid. Hindi na siya accountant para sa mga dambuhalang kumpanya ng mga magnanakaw. Ngayon, gagamitin niya ang kanyang talino upang tulungan ang mga kababaihan sa Tondo at sa iba pang mga komunidad na nakararanas ng panggigipit sa pera, panlilinlang sa mga dokumento, at pang-aabuso ng mga taong akala nila ay katuwang nila sa buhay. Ang kanyang opisina ay hindi marangya, ngunit ito ay puno ng katotohanan. Isang hapon, habang ang kulay kahel na langit ay dahan-dahang nagiging lila, narinig ni Flordeliza ang isang mahinang pagkatok sa pinto. Nang buksan niya ito, isang batang babae na mukhang nasa 20 anyos ang nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. May hawak siyang isang crumpled na dokumento at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kayo po ba si Miss Flordeliza? Sabi po nila, kayo lang ang makakatulong sa akin. Ang pamilya po ng asawa ko. Gusto po nilang kunin ang lahat sa akin. Pabulong na wika ng babae. Ang kanyang boses ay tila isang salamin ang nakaraan ni Flordeliza. Isang mapayapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flordeliza. Binuksan niya ng malawak ang pinto. Hinahayaan ng liwanag ng kanyang tahanan na balutin ang bagong dating. Tuloy ka, Hiha. Maupo ka. Huwag kang matakot. Dahil ang bawat numerong ninakaw sa'yo, sabay nating bibilangin hanggang sa mabalik ang lahat ng para sa'yo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Flordeliza na ang kanyang sakit ay may layunin pala. Ang kanyang pagbagsak ay naging paraan lamang upang matutunan niyang bumangon ng mas matatag, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng mga pusong inakala ring wala na silang pag-asa. Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw mula sa kanyang bintana, nalaman niya sa kanyang puso na ito na ang simula ng isang buhay na hindi na kailanman madidiktahan ng kahit sinong De Los Santos. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa masama, kundi tungkol sa pagbibigay ng liwanag sa mga taong nasa dilim pa. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, may isang liham na naiwan sa kanyang mesa. Isang liham na naglalaman ng huling habilin ng kanyang ama na hindi niya nabasa noon. Ano ang huling sikreto ng pamilya Reyes na nakatago sa likod ng kanilang simpleng pamumuhay
At handa na ba si Flordelisa na tanggapin ang kabuuan ng kanyang tunay na pagkatao? Ang paglubog ng araw sa Manila Bay ay tila isang dambuhalang dibuho na ipininta sa kalangitan. Isang paghalo-halo ng kulay ginto, kahel at lila na nagbibigay ng init sa malamig na simoy ng hangin. Mula sa balkonahe ng kanyang munting tanggapan sa gilid ng dagat, nakatayo si Flordelisa Reyes. Ang kanyang buhok ay malayang hinahalikan ng hangin, ang kanyang mga mata ay nakatiting sa malayo, pinapanood ang bawat alon na humahalik sa pampang. Ang bawat hampas ng tubig sa mga bato ay tila isang paulit-ulit na bulong ng pasasalamat, isang paalala na ang dagat, kahit gaano kadelikado sa gitna ng bagyo, ay laging bumabalik sa kanyang katahimikan. Hawak ni Flordelisa ang isang baso ng mainit na salabat. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasama sa hangin. Napangiti siya nang maalala ang unang gabi ng kanyang paglaya, ang gabing inakala niyang katapusan na ng lahat sa ilalim ng ulan. Ngayon, ang bawat patak ng pawis at luha na ibinuhos niya ay tila naging mga perlas ng karunungan. Sa loob ng kanyang silid, nakita niya ang mga file ng mga babaeng natulungan niya sa nakaraang 6 na buwan. Hindi lang siya nagbibigay ng payong legal, binibibigyan niya sila ng sandata upang hindi na muling maging biktima ng anumang utang na loob na ginagamit bilang tanikala. Tinanong niya ang kanyang sarili sa gitna ng katahimikan. Napatawad na ba niya ang mga taong dumurog sa kanya? Isang malalim at mahabang paghinga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad para kay Flordelisa ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa ginawa ni na Doña Remedios at Alejandro. Ang pagpapatawad ay ang pagpili niyang wag nang dalhin ang bigat ng galit sa bawat hakbang niya patungo sa hinaharap. Ang hustisya ay naisakatuparan na. Ang mag-ina ay kasalukuyang nagbabayad ng kanilang utang sa lipunan sa loob ng bilangguan at sapat na yon para sa kanya. Hindi na niya kailangan ang kanilang paghingi ng tawad upang maging buo muli ang kanyang pagkatao. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Habang pinagmamasdan niya ang mga batang nagtatakbuhan sa tabing dagat at ang mga mangingisdang dahan-dahang dumarating, naramdaman ni Flordelisa ang isang uri ng katahimikang hindi nakadepende sa paligid. Ang kapayapaang ito ay nagmumula sa katotohanang wala na siyang kailangang patunayan sa kahit kanino. Ang kanyang pangalan ay malinis, ang kanyang tahanan ay payapa, at ang kanyang puso ay malaya na sa mga anino ng Mansyong de los Santos. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na punong-puno ng kaba, kundi ng isang banayad na kagalakan na nagmumula sa pagkilala sa sariling halaga. Ano ang aral na nais niyang iwan sa bawat taong makikinig sa kanyang kwento? Marahil ito ay ang katotohanang ang bawat sugat ay may sariling tinig at ang bawat sakit ay may dalang lakas. Huwag matakot na mawala ang lahat. Dahil sa gitna ng kawalan, doon mo lamang tunay na mahahanap ang iyong sarili. Ang katapatan sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman o titulo. At ang katarungan, kahit gaano katagal maglakbay, ay laging dumarating sa mga taong marunong maghintay at lumaban ng may danggal. Ito ang huling golden moment ng kanyang kwento. Ang sandali kung saan dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang baso at tumingin muli sa langit. Sa kailaliman ng kanyang diwa, tila narinig niya muli ang boses ng kanyang ama, isang bulong na kasing lambot ng hangin sa gabi. Ipinagmamalaki kita, Flordelisa. Isang huling ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho, nagbibigay daan sa mga bituin na maging gabay sa kanyang panibagong bukas. Ang kwento ng naglalayab na katotohanan ay hindi nagtatapos sa pagkakakulong ng masasama, kundi sa paglaya ng isang pusong natutong muling magmahal sa sarili nang walang alinlangan. Sa paglubog ng araw na iyon sa Manila Bay, hindi lamang ang kwento ni Flordelisa ang natapos, kundi pati na rin ang mahabang gabi ng kanyang pagdurusa na nagbigay daan sa isang umagang puno ng katarungan at pag-asa. Mga mahal kong tagapakinig, lalo na sa inyo mga ate at inay na laging kasama ko sa bawat pintig ng kwentong ito, maraming salamat sa paglalakad kasama ko
hanggang sa huling yugto ng ating paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan nakaluhod si Flor de Liza sa malamig na marmol para punasan ang natapong alak habang dinudusta ng kanyang binan, aminado akong nanginginig din ang aking kamay sa matinding emosyon. Ang bawat salita sa nobelang ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Ito ay hinabi mula sa mga tunay na buntong hininga at pagsisikap ng mga kababaihang madalas ay hindi napapansin ang halaga. Alalahanin natin ang ating buhay ay hindi isang spreadsheet o balance sheet na kailangan laging maging equal o maging balanse para lamang sa ikaliligaya ng ibang tao. Minsan, ang pinakamahalagang audit na maaari nating gawin ay ang pagsusuri sa ating sariling halaga upang matukoy kung sino ang mga liabilities na dapat nang bitawan at kung sino ang mga tunay na assets na nagbibigay ng liwanag sa ating kaluluwa. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa mga numerong nasa bangko, kundi sa tapang nating bawiin ang ating sariling pangalan mula sa mga taong pilit itong dinurumihan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Flor de Liza, ibibigay niyo rin ba ang huling alaala ng inyong ama para lamang sa panandaliang kapayapaan? O handa rin kayong lumaban kahit itapon kayo sa gitna ng malakas na ulan? Gusto ko ring malaman, nasaan kayo at ano ang inyong ginagawa habang nakikinig sa tinig na ito? Marahil ay nagtutupi ng damit, nagluluto para sa pamilya, o nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na shift sa trabaho. Ibahagi niyo naman ang inyong mga saloobin sa comment section. Dito sa ating munting tahanan, laging may pusong handang makinig at yumakap sa inyong mga kwento. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating nobela upang mas marami pa tayong maabot na mga pusong nangangailangan ng pag-asa at paalala na may bukas pang naghihintay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Naway manatili kayong matatag, marangal, at laging may ngiti sa inyong mga labi. Pagpalain kayo ng may kapal. Pamagat, ang auditor ng puso, sa likod ng mga numero at luha lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay huaw lamang na binuo para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.